Kung Okay. sino sa kanilang competent pagsagot, yun ang sasagot. At ito yung kaibahan ng martial law ni Marcos, no? Dahil ito bukas ang Kongreso, eh. Saka walang, ito yung tinatawag natin checks and balance. Opo. Pwede ka mag-declare martial law, pero pwede ka patawag ng Congress para pwedeng i-revoke. No? Opo. Dati wala akong magawa. No? Speaker, kamusta naman sa Davao? Hindi ba nararamdaman yung martial law sa Maguindanao? Hindi naman ho. Ang nangyari lang, nagkaroon na ng incident doon na yung senior Andal, ang patuan, Opo. nag-check-in sa Davao doctor. At siyempre, nahirapan din ng military kunin siya. Pero okay lang man. Okay. Yun lang ang medyo nagka-tension doon. Otherwise, wala naman. At saka siyempre, nung pumutok ito, may mga ilang bahay ang mga patuwan doon, no? Ang mga anak niya, sila. Medyo natakot kami mag-spill over, pero hindi naman nangyari. Okay lang naman. Okay. Speaker, good luck mamaya. Maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi na natin ano mangyari kasi first time ito, no? Oho. So, At syempre, ganado rin yung iba dyan dahil kandidato rin sila, eh. Di ba? Sasamantalin din nila yung pagkakataon makapagsalita at marinig sa taong bayan yung kanila pong saloobin. sabagay. Okay. Ingat po kayo. Salamat po. Maraming salamat. House Speaker Prospero Nograles. Samantala, paglilitis sa patong-patong na murder case laban kay Dato Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. isasagawa sa Camp Crame. Yan ay matapos ipag-utos ng Korte Suprema na ang Quezon City Regional Trial Court ang hahawak ng kaso. Narito ang report ni Michael Fahati. Imbis na sa Cotabato City dito sa pusod ng Kamaynilaan sa Quezon City isasagawa ang paglilitis sa 20 kaso ng murder laban sa pangunahing suspect ng Maguindanao Massacre na si Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Pero hindi sa QCRTC, sa City Hall isasagawa ang hearing, kundi sa Campo Crame. Katuwiran ng kataas-taasang hukuman. It has spacious enough to hold the venue because it's not only one single individual who is the defendant in these criminal cases. So there will be lots of witnesses, lots of security involved. The court feels that the venue of Camp Crame will fit those requirements. Ngunit kakambal ng desisyong ito, ang paglutang ng mga pangambang baka maaaring dito naman sa Maynila maisalin ang tensyon at kaguluhan, lalo na sa mga nakatira o nagtatrabaho malapit sa Camp Crame. Matatandaan kasing nang ilipat sa NBI si Andal Jr., mismo mga otoridad nagkasabi na ilang mga taga-suporta nito ang sinundan siya hanggang Metro Manila. Okay lang na dalhin dyan, pero nakakatakot. Diba? Siyempre, may mga parang may kapangyarihan din sila. Gayunman, may ilang ding sang-ayon sa desisyong ito. Mas maganda kasi dito na lang para hindi ma-influensyan doon sa, sa Maguindanao. Ang Campo Crame ang national headquarters ng Philippine National Police. Malapit din ito sa Campo Aguinaldo na punong tanggapan naman ng Philippine Military. Kaya't naniniwala ang QCPD na walang dudang ang Crame na raw ang pinakaprotektadong lugar na pwedeng pagdausan ng paglilitis sa pangunahing suspect sa massacre. Nagdedicate na tayo ng isang grupo purposely to secure yung mga personalities na manggagaling sa Mindanao. Meron tayong DMG namin. Inorganize na namin in such a way na kung sakaling totoo nga malipat nga rito sa Camp Crame, meron kaming ready group na i-address yung mga problema rin kung sakaling magkaroon. Bago pa man daw ang usaping ng paglilipat ng mga patuan sa Quezon City, kinonsulta na rin daw ng QCPD ang mga komunidad. Nakipag-usap na kami sa community rito, yung mga kapatid nating Muslim, at ina-assure naman kami na wala yung rido, hindi magkakaroon ng spillover dito. Para sa unang balita, Michael Fahad reporting. Makibalita na po tayo sa NBI compound kung saan nakakulong si Dato Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. May live report po si Tricia Zafra. Tricia. Arnold, dumoble pa ang mahigpit ng seguridad dito sa National Bureau of Investigation matapos nang may matagpo ang abandonadong SUV di kalayuan dito na may lamang mga baril at granada. Natagpuan ang sasakyan yan sa kanto ng Leon Ginto at Padre Faura dito sa Maynila. At dahil nga dyan, mas dumami pa at naging mas mahigpit ang pagbabantay ng mga armadong operatiba ng NBI sa labas ng gate nitong compound at maging doon sa kabilang kalye kung saan mayroong isang hotel na pinakamalapit dito sa NBI. Samantala, nananatili namang nakakulong dito ang pangunahing suspect sa Maguindanao Massacre na si Dato
Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Sa Campo Crame na sa Quezon City gaganapin ang pagdinig alinsunod yan sa utos ng Korte Suprema. Ayon kasi sa mga otoridad, Arnold, may mas sapat na seguridad dyan para dyan gawin ang pagdinig. Arnold? Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat po live mula sa Maynila. Ekstrang bonus matatanggap ng mga kawani ng gobyerno. Pero hindi po sinabi ng palasyo kung magkano ang ipamimigay na dagdag biyaya. Narito ang report ni Rida Reyes. Yes, there will be a Christmas bonus. But, Musika sa tenga ang pahayag na ito ng palasyo para sa mga kawani ng gobyerno lalo't 2.5 linggo na lang, Christmas na. Taon-taon naman daw nakakatanggap ng Christmas bonus sa mga government employee. Pero ngayon taon, sabi ni Remonde, mismong si Pangulong Arroyo raw ang nagtulak na dagdagan pa ng 1 buwan ang tatanggaping Christmas bonus ng mga kawani ng gobyerno. Yun nga lang, hindi pa alam kung magkano ang additional bonus at kung kailan ito maipapamahagi. Inaalam pa raw kasi kung magkano ang makakalap na pondo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dito raw kasi kukunin ang ipangbobonus sa mga empleyado. let us wait for Secretary Andaya to finish his computations. Secretary Andaya promised me that he will make the announcement within the week. Gayunman, ngayon pa lang, masayang-masaya na ang mga government employee sa dagdag na bonus na matatanggap. Very good. I appreciated it. Dahil concerned siya sa government employees. Depende sa amount siguro kung magkano ibibigay. Malaking tulong yun para sa mga kawani, lalo na dun sa mga nasa posisyon na mababang sweldo. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. At para sa pribadong sektor, makakusap naman natin si Ginoong Miguel Varela, ang chairman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Ginoong Varela, good morning. Good morning, Arnold. Ito na yung sweet music. Ayan, ekstrang bonus daw ang gobyerno sa mga kawani nila. Ang pribadong sektor ho ba nakapagbigay na ng 13-month pay sa kanila pong mga empleyado? Halos siguro po lahat ng kumpanya na ibigay na yan. Oo. Kasi i-schedule po yan.